narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Ulat mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay wala muna si Kalingap Rab, kaya naman ang ibang Kalingap Boys at si Kalingap Edu lamang ang dumalaw kila Ate Viancy. Wala si Viancy sa kanilang bahay kaya panigurado ay nagtitinda naman ito malapit sa barangay. Kaya naman pinuntahan ito ng Kalingap team at binisita. Pagbisita nila kay Viancy ay kitang-kita nila kung gaano kasipag si Viancy sa pagtitinda. Kaya naman si Kalingap Edu ay agad munang nag-bless sa mama ni Viancy at sa kanyang papa. Napakagalang talaga ni Kalingap Edu. Ganon din naman si Viancy dahil nag-bless din siya sa Kalingap team. Napakainit nga noon, kaya naman binigyan agad ni Viancy ng palamig si Kalingap Edu at binigyan niya rin pagkatapos noon ang ibang Kalingap team. Matagal na rin silang hindi nagkita-kita kaya naman kinamusta muna ng Kalingap team si Viancy at nagbiruan muna sila bago pumunta sa kanilang pupuntahan. Ano ako'y tanggap. Bilis ka sa akin. Yan. Grabe. Yan. Hindi naman. Titignan. Ako, sadya ko lang siya eh. Ano sadya niyo ba dito sa lupa? Sa amin po kasi ang utos sa amin, Ang yung lupa. Oo, utos sa amin. I-survey yung lupa. Titignan natin yung lupa ngayon kung okay pa. Pero mas maganda yung survey mo. Siya pala. Dalawa ang pinunta ko dito. Grabe talaga. Okay pa na. Kinikilig ako. Ay. Dati yung bata, nakinig na. No. Antay ka lang sa tamang panahon. May tubig ba tayo dito? Magkano palamig? Ayan. Hindi na. Hindi, malulugi yan. Hindi nga eh. Business is business. Kaya nga eh. Akala nga. Huwag mo na, babawi na lang ako. Sa future, babawi ako. Grabe talaga ang pagpupursige at kasipag at taglay ni Viancy dahil kahit na napakainit ay todo tulong siya sa kanyang pamilya para sa kanilang negosyo na bagong tayo lamang. Talaga namang alam ni Viancy kung paano magtanggap ng bisita dahil nilibre niya din ng Kalingap team ng tigi-isang halo-halo at pinatikim niya kung gaano kasarap ang kanilang binibenta. Napansin natin kung gaano na nagbago si Viancy dahil hindi na siya nahihiya sa Kalingap team at siya ay nakikipagkwentuhan na rin. Sa kanilang pagkikwentuhan naman ay hindi sinasadya na mabunyag ni mama ni Viancy na siya ay magiging muse sa kanilang barangay. Dahil doon ay medyo nalungkot si Kalingap Edu sa kanyang narinig. Kaya pala hindi ito minsan nakaka-reply. Ay! Busy. Kaya pala eh. Busy ka pala pagtinda, Bian, sinang halo-halo. Siya muse dyan. Uy! Ha? Siya pa muse. Siya Muse? Sa barangay? Dito tayo po sa Mercedes. Wow! Grabe! Congratulations, miss ka pala. Oo. Basketball. Hindi ko nagustuhan yun. Kailangan mo Ha? Dito nagugustuhan ni Edson. Hindi ko kasi alam yun eh. Ha? Hindi nagsabi? Hindi ko alam? Hindi nagpaalam? Hindi po napapaalam. Dinilig pa naman sana ako. Kaso ang maganda. Okay lang. Cancel na, cancel. Hindi pwede. Baka tayo magalitan ng barangay. Oo. Magsiselos guys. Pero parang iba naman yung sinasabi sa tono ng pananalita mo diyan kung giselos yun. Iba yun sinasabi sa At ayun na nga, makikita natin na parang nagsiselos na si Kalingap Edu dahil magiging muse nga si Viancy sa kanilang barangay. Ngunit sinasabi niya na wala naman daw siyang karapatan kaya okay lang daw sa kanya. Ngunit kahit sabihin pa ni Kalingap Edu na ganon ay wakas sa kanya ang pagiging malungkot. Kaya naman, todo paliwanag din si Ate Viancy na sasabihin niya naman talaga yon kay Kalingap Edu. Kaya nga lang ay naunahan siya ng kanyang mama. Bigla nalungkot si Edo nung nalaman na ginawang Muse. Okay lang. Wala tayong karapatan tumanggi.
Pag sinabi, okay na. Di balak mo po sana tagapagpaalam. Kasi yun ano ako. Kuya Edo, anong masasabi mo doon sa paalam ni Ate Biancy? Approve naman sa akin yun. Approve naman sa akin. Wala naman yun sa akin. Wala talaga. Wala. Pagkatapos noon ay umalis sila sa tindahan at pumunta na sa kanilang pupuntahan. Ngayong araw ay pupunta sila sa lupa na pwedeng pagtayuan ng bahay nila fiancé. Ito ay titignan nila kung okay ba kay fiancé o maghahanap pa sila ng iba. Hindi pa naman daw ito final, kaya naman titignan lang muna nila. Sa kanilang paglalakad nga ay hindi maiwasan ni Kalingap Edu na mag-alala kay fiancé dahil napakainit at wala siyang payong. Kaya naman, binigay niya ang kanyang jacket kay fiancé. Talaga namang napaka-gentleman ni Kalingap. Makikita mo talaga na concern lang siya kay fiancé. At hindi niya ito pinapabayaan. Alam mo, hindi pwede yan. Baka mangitim ako. Buti ako. Wala ka. Lalayo ba yan? Tumpa. Ano? Nintang pa? Okay lang sa akin mangitim. Sa wakas, sa pagkatapos ng mahabang lakaran ay nakarating na nga sila sa lupa na gustong pagtayuan ng bahay. Ngunit ang tanging problema lamang ay masyado nga daw itong malaki at mahal ang presyo. Bukod doon ay wala pa daw tao na dumadaan doon. Dahil gusto sana ni fiancé na ang bahay nila ay malapit sa maraming tao para naman makapagnegosyo talaga sila at magdagdag sa kanilang hanap buhay. Talaga namang habang nagtitingin-tingin sila sa lugar ay hindi nakakalimutan ni Kalingap Edu na bumanat kay fiancé. Kaya naman, kitang-kita ang kanyang pamumula at mga kilig. Maganda ko lang din nakita sa lupang ito ay ito eh. There's a lot of colors. Alam mo, napakalayo nito ah. Papayag siya. Ako Parang- okay lang sa akin kahit ano eh, basta gusto niya. Parang Kahit mas mahirapan ako paghatid. Hindi or ano. kasi Kuya Eds. Hindi kasi. Pero matingin pa tayo, hindi pa naman final no. Basta Sabi choice ni lang to, choice Biancy, lang. pag hindi niya daw nagustuhan, sa inyo na lang daw. Yun nga yun sa akin eh. Pag di mo din gusto, pwede ka makitira muna sa bahay. Joke lang. Pero sa bagay, ano naman, sa kanya naman yung mga choice. Oo. Choice mo yan, ikaw pa rin siyempre ang final. Mag-isip kung anong gusto mo. Mahanap na tayo. Miss ko to eh. Lumayo kasi. Pag nag-college kayo nang iniisip ko rin. Sana malayo to po sa yung college dito sa lugar na to. Talaga namang hindi boto si Kalingap Edu na doon itirik ang bahay nila fiancé dahil bukod sa malayo ito sa kanila ay wala pang masyadong tao. Gusto niya sana na ngayong magka-college na si fiancé ay medyo malapit ito sa kanyang school. Napaka-gentleman at mabait talaga si Kalingap Edu dahil inaalala niya kung ano ang personal na gusto ni fiancé. Maya-maya ay naalala na naman ni Kalingap Edu ang lungkot dahil nga magiging news na si fiancé. Kaya naman si fiancé ay todo explain na naman kay Kalingap Edu upang pagaanin ang nararamdaman nito. Sinabi niya na ginagalang na naman si Kalingap Edu kaya gusto niya din talagang sabihin ito. Ngunit naunahan lang siya ng kanyang mama sa pagsasabi sa hindi inaasahang pagkakataon. Lagi kang naman ang isip ko, naman ang
Sa basketball po. Ay, sabihin ko pa sana yun kasi nanalo ako ng mama. Wala po ako ng escape po namin. Nice. Hindi lang. Hindi po pala narinig kay mama mo yun. Wala na. Ibalak man po ang sabihin. Ay, sabagay. Sige na nga. Wala rin akong magagawa. Lagi namang wala eh. Na may bigay mo kay Kuya Edo. Hindi, gusto niya lang yata para mas makilala siya sa barangay. Saka mas marami din makakita sa kanya eh. Nadodoble ang init. Support na lang ako. Basta mag-update ka. Uy! Bago sila umalis, inapag-usapan pa nila baka may mga umaaligid sa kanya na basketball player. Ang sabi naman ni Viancy ay wala daw siyang pake sa mga umaaligid sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap ay napagpasyahan na nilang umuwi. Sabi nila ay maghahanap na lamang daw sila ng mga susunod na lupa na kanilang pagpipilian. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon